Talamak ngayong holiday season ng mga online scam kung saan sinasamantala ng mga manloloko ang mga alok na too good to be true. Alamin natin ang iba't ibang uri ng scam at mga paalala ng CICC para maiwasan ang panloloko ngayong Kapaskuhan. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Ngayong holiday season, it's time to give and to receive para sa ating lahat. Pero ang panahon na ito, abay sinusulit din ng iba para makapanloko, para hindi mauwi sa bato ang napamaskuhan o di kaya'y umuwing luhaan mula sa inaasahang bakasyon. Ngayong holiday season, nagpaalala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa tinatawag na Top 12 Scams of Christmas. Kabilang na dyan siyempre ang online shopping scam, fake delivery scam, investment scam, impersonation scam, loan scam, at kahit na charity scam. Ngayong mas pinadali na ng teknolohiya ang ating pamumuhay, mas pinadali din ang panloloko ng ilan. Paalala ng CICC, huwag magpapabudol sa mga too good to be true na unang-unang red flag na dapat bantayan. Ugaliin din anya maging alerto at mapagmatsyag sa mga link na kiniklik online. Ang nakikita natin trend kasi ngayon na Asikweng, nag-a-advertise na sila doon sa social media platforms. In fact, hindi ka actively naghahanap, pero dahil AI yung phone mo, may AI yung phone natin na, halimbawa, nabulungan lang na, nag-uusap tayo, nasagap ng phone mo, siya na mismo magsasabi, oh, ito, deal to, ito yung mga hinahanap mo. So, yun yung nakikita natin trend na nag-a-advertise sila at dadaling ka sa outside link. Ang paalala natin sa mga kababayan natin, don't transact off-platform. Ibig sabihin, doon lang kayo sa platform na yun mag-transact. Mag-transact kayo doon sa mga apps na trusted natin na marketing and shopping apps. Kasi may additional layer protection yan, Vinivet yan. Paliwanag ng CICC, mahalagang sa trusted platforms lang nakikipag-transact upang magkaroon ng proteksyon tulad na naman ng mga mekanismo nito pagdating sa returns. Ayon naman sa grupong Scamwatch Pilipinas, huwag basta-basta magbibigay ng personal na impormasyon. Dapat po, sundin po natin yung contra-scam attitude. 4 lang po to. Yung unang-una, magdamot, huwag po tayo mag-share ng mga personal information, hindi ba? Yung pangalawa, magduda. Kapag let's say too good to be true na, mang-snub, pag hindi po natin kakilala, wag na po natin siyang engage. Kabilang din sa mga binabantayan ng mga otoridad ay ang mga panloloko pagdating sa delivery na hindi lamang ang mga customer ang napeperwisyo, kundi maging ang mga rider. Number 2 sa talaan namin ngayong holiday season, number 1 yung online marketing at saka shopping scam. Na number 2 yung online delivery scam. Alam nila na marami tayong ina-expect na delivery. Hinahalo nila yan. Magdi-deliver, kunwari COD. Tapos hindi ikaw naman nalilito, babayaran mo na lang, hindi mo tinitingnan. Pagbukas mo, bato. Pagbukas mo, basahan. So, yan yung mga nangyayari din. So, tapos ang iba pang scam, chinechempohan na wala doon yung pagdi-deliveran nila para sasabihin, andito ho yung pinadeliver, pagtatawag, sige, bayaran mo muna. Hindi mo nang pala pinadeliver yun. So, ito yung mga kailangang tandaan at saka iwasan at saka maging mapagmatsyag yung ating mga kababayan. Panawagan naman ng CICC sa publiko, agad na i-report sa kanila ang mga makikitang panloloko online, mapa-buyer ka man o seller, para matigil na ang pambibiktima ng mga ito. Diyan yung online threat monitoring center natin, 24/7 yan, para bantayan yung mga insidente ng ganito, mapa-take down yung mga whether it's a marketplace or yung mga accounts inside those marketplaces ng scam na yan. Even if hindi kayo nabiktima, tinangka pa lang kayong biktimahin or alam nyo na, nahuli nyo na yung red flags, i-report nyo rin sa amin sa hotline 1326 ng CICC para mapa-take down na natin yan at magawa na natin action yan. Kasi ayaw na natin makapambiktima sila ng iba pa natin mga kababayan. Joshua Garcia, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.